Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa katunayan, sinasabi ni Congressman Beatrix Listro, ang hearing na ito aabot pa to ng Mayo eh. Sa totoo lang, kahit tayo ayaw na natin ng ganyan, ang haba-haba. Kaya lang, kailangan eh. Huwag nating palibrihin si Sara Duterte. Pareho din, huwag rin nating palibrihin yung mga sangkot sa anomalya sa flood control. Lahat yan dapat managot. So nagkamali Nagkamali yung tansya nila. O ngayon, gulong-gulo na sila ngayon. Ha? Gulong-gulo na mga kabunyog. Ano nang plano nila ngayon? Sabi nila, wala na ito, doon na lang tayo sa Senado. Di ba? Kaya Senado na lang talaga ang pag-asa nila. May napanood naman akong programa doon sa sila Kati Binag, si Miao, yung kongresistang Barsaga, saka si Guanzon. Sabi ni Barsaga, sigurado na hindi man mai-impeach si Sara. Hindi yan mai-impeach sa Senado. Dahil karamihan daw ng senador kakampi ni Sara. Huwag kayong magsabi ng tapos. Huwag kayong magsalita ng tapos. Nandiyan na naman kayo eh. Itong mga DDS hindi pa rin natuto. Huwag kayong magsalita ng tapos. Kasi ang mga senador na yan, maraming problema yan. May problema si Cheese, may problema si Jinggoy, may problema si Joel Villanueva, may problema si Bato, may problema si Bongo. Ang daming problema ng mga yan. Sa dami ng problema yan, bago nila po problemahin si Sara, sarili muna nila. Di ba? Bilog ang bula. Huwag silang magsabi niya na hindi, akala nila, ganyan na yan, mga senador na yan. Ano yung kinikwento ni Ronald Llamas sa mga talakayan namin? Sabi ni Ronald Llamas, kahit si Trillanes, senador si Trillanes noon, sabi ni Trillanes, nung impeachment ni Corona, iilan lang kaming senador na siguradong magkukunbi kay Corona. Karamihan doon pro-Corona kasi mga tao ni GMA. Pero nung nakita na yung korupsyon ni Corona, imaginein mo, Chief Justice ka ng Korte Suprema, ang dami mong mga ari-arian, condominium units, mga deposito sa bangko, dollar accounts, wala na. Nasira. Nahubaran si Corona. Kaya yung mga senador na kampi sana kay Corona, masisira din sila. Kitang-kita na ng taong bayan, Chief Justice ka, tapos grabe ka palang korupsyon. Ang salin mo, marami kang hindi dineclare na sa salin mo. Wala na. Kaya nung nagbutuhan, 20 against 3. Ganyan din yan kay Sara Duterte. Wag silang pakasigurado. Kaya ngayon, wala na silang magagawa sa Kamara, surrender na sila. Yung mga taktika nila sa Kamara, hindi naman umuubra eh. Ano ba yung taktika nila sa Kamara? Ang unang taktika nila sa Kamara, siraan yung mga kongresista. Paano sinisiraan? Yung maleta-maleta daw na pera. Pinapalabas nila na kaya daw yan mga kongresista porsigido sa impeachment kay Sara kasi nakatanggap ng mali-malitang pera. Si Laila de Lima, si Luistro, ay wala. Walang naniniwala. Di wala rin. Hindi naman nasira sila kay Laila de Lima. Akala nila yung Marines 18 magagamit para masira ang mga kongresista. Pag nasira yung mga kongresista, hindi na niyan itutuloy ang impeachment. Wala. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tapos yung pananakot nila sunod. Magdeklara si Sara ng impeachment para yung mga kongresista matakot. Kasi malakas pa naman sa survey. Tapos naglabas sila ng resulta ng survey. Linabas nila, number 1 si Sara. Natakot ba ang mga kongresista? Hindi. Wala yun. Ngayon na naman, ang drama na naman nila. Bakit mas pinupukusan yung impeachment ni Sara kaysa dun sa korupsyon sa flood control? Parang kinukumpara na naman nila. Hindi. Pareho dapat yan panagutin. Panagutin yung mga kongresista, senador, saka mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control. Panagutin din si Sara. Pareho yan. Sila ginagamit nila, itigil na daw ang impeachment. Yun na lang daw sa flood control ang pukusan. Mali yun. Ngayon na naman may krisis. Ginagamit na naman nila. Kunwari si Sara, ayaw niya sa impeachment sa kanya. Hindi niya raw yan papansinin. Kasi daw ang problema ng bayan ng kailangan, biglang nagmalasakit. Naubos mo yung 125 million in 11 days tapos ngayon malasakit ka. Huwag nyo nga kami. Pero hindi na uubra yan. Yung mga style na yan, yung strategy nila yan, hindi yan uubra. Bakit hindi uubra yan? Ano ito mga kabunyog? Ang tao hindi maniniwala. May survey ang Pulse Asia. 51.5 ang walang tiwala kay Sara dahil sa korupsyon niya. Tingnan nyo yan.
51.5. Kaya kahit anong sabi ni Sara na hindi ko pupukusan yung impeachment laban sa akin kasi aasikasuhin ko yung problema ng bayan. So, paano masasabi yan? Matindi kang magwaldas ng pera ng bayan? Nung naging DepEd Secretary siya, ang daming mga classrooms na hindi nagawa. Tapos ngayon na ginagawa na yon, ang paliwanag niya, ang sabi niya na lang, hindi naman kasi importante yung mga classroom na yan, yung bakal, simento, hindi yan. Palusot pa. Anong ginawa niya noong DepEd Secretary siya? Toothbrush drill. Yun lang naman yung nagawa niya noon. Toothbrush drill. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, ang palusot lang naman nila sa confidential funds, wala naman daw problema na naubos yung 11 days, yung 125 million. Kahit anong sabihin nyo, 125 million naubos mo in 11 days? Hindi. Doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng pagkakatiwalaan mo ba yung ganyan. Kaya 51.5% ng Pilipino walang tiwala kay Sara dahil alam ng mamamayang Pilipino ang korupsyon niya. So wala yan, mga kabunyog. Lalo na ngayon, sinubpi na ang mga bank records ni Sara, sinubpi na ang salin niya, sinubpi na yung mga lahat ng mga ebidensya at testigo laban sa kanya. O, naka-ready na. O sige, sabi niyo walang testigo ha? Sabi niyo walang ebidensya? O ito na, tambak. Marami pang susunod na mga isusubpi na. Unang batch pa lang 'yun. Ha? Sa hearing sa March ay sa April 14, sisimulan na natin. Makikita na natin ngayon. Ngayon, pagdating sa Senado, yung mga senador na kakampi nila, mahihirapang idepensa si Sara doon. Kasi kitang-kita na. Tingnan nyo, yung mga nadadala sa impeachment, yung lahat ng mga na-impeach na official. Ang unang na-impeach na official nito, si Mercedes Gutierrez. Nung magsisimula na yung trial, nag-resign na lang si Mercedes Gutierrez. Bakit? Pinakita na sa kanya yung mga ebidensya laban sa kanya eh. Nahihiya na siya, yung mga anak yata, yung pamilya, nahihiya na huhubaran siya sa impeachment trial. Nag-resign si Mercedes. Na-impeach siya sa House. Magsisimula na sana yung trial. Si Andy Bautista. I-impeach pa lang siya sa Kamara. Nung lumabas yung kanyang asawa na nagsabi na mayroon nga pumasok na 200 million sa bank account naming mag-asawa. O anong ginawa ni Andy Bautista? Nag-resign na lang, tumakas na sa Amerika. O di ba? Nasa Amerika na. May kaso na rin doon. Si Erap, nung bubuksan yung second envelope, ayaw nilang pabuksan. Nung mga senador na kakampi niya, ayaw. 11 na senador yung ayaw pabuksan yung second envelope ni Erap. 10 lang yung bumoto na buksan. Anong nangyari? Nagalit ang taong bayan. Di ba? Kaya nag-people power to. Kasi nandun sa second envelope, makikita doon, 3 billion ang mga deposito ni Erap. Si Corona, nung una, laban daw siya, laban. Kasi ang iniisip nila, maraming senador kakampi nila eh. Sabi nga ni Llamas, 10 lang. Sabi rin ni Trillanes, 10 lang ng mga senador sila na para sa impeachment ni Corona. Karamihan ng senador, kakampi ni Corona dahil mga tao ni Gloria. Pero nang lumabas na yung mga deposito sa accounts ni Corona, tapos yung mga condominium units niya, pag-aari, yung dollar accounts niya, wala na. Ganyan din ang mangyayari kay Sara Duterte. Kaya galit na galit sila Sara Duterte na daw ngayon, bakit daw sinusumpi na yung mga bank records, bakit daw sinusumpi na yung... Ay, ganyan talaga eh. Kung wala naman kayong kinakatakot, di wag kang matakot. Pag pinapatawag noon sa mga pagdinig si Leila de Lima, hinarap ni Leila de Lima hanggang sa korte. Si Pinoy nung pinatawag noon, natakot? Natakot si Pinoy? Pinatawag sa hearing? Hindi. Binitbit niya pa si Abad. Binitbit niya pa si Ochoa. Ganyan ang mga leader kapag walang kinakatakutan. Si Sara Duterte, panay iwas. Kung ano-anong iwas. Iwas, palusot dito, palusot doon. Di ba? Si Leila de Lima, pinatawag sa Kamara, kahit hinihiya na siya, hinarap niya yan. Di ba? In-interview siya ni Winnie Monsod. Inamin niya, frailty of a woman, kahinaan niya bilang babae, nagkamali siya. Inamin niya yung affair niya kay na nagkaroon siya ng affair kay Ronnie Dayan. Inamin niya yon. Pero yung mga tungkol sa drugs, hindi yon. Hindi totoo yon. Hinarap niya yon. 7 years siyang nakulong. Hindi siya nagtago, hindi niya inatrasan. Si Pinoy, nang pinatawag sa pagdinig sa Kongreso,
Tumakas si Pinoy? Hindi. Umattend siya. Sinama niya rin yung mga dating gabinete niya, Executive Secretary Ochoa, Budget Secretary Abad, umarap sila. Yan yun. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Pero si Sara panay palusot. Kung anong palusot? Palusot dito, palusot. Ha? Lahat na lang unconstitutional. Nung una, hindi daw binigyan ng due process. Unconstitutional daw. Ngayon naman, binibigyan na ng lahat. Lahat ng due process. Sobra-sobra ng due process. Unconstitutional naman daw. Ay, ano ba yan? Ha? O yan, mga kabunyog, mga kawayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.